Commission on Elections iginiit na tuloy ang halalan sa isang polling place sa Bangged Abra. Ito'y kahit na nasunog ang malaking bahagi ng paaralan na pagdarausan ng halalan. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Angelique, 2 classroom na lang ang natira sa eskwelahan na nasunog sa Bangged Abra. Pero sabi ng Commission on Elections, hindi sila magpapatinag, tuloy pa rin ang halalan sa lugar. Kaninang madaling araw, nakatanggap ng ulat ang Commission on Elections na tinutubok ng apoy ang Dandanla Elementary School sa Bangged Abra. Halos 70% umano ang nasunog sa eskwelahan. Hindi pa sigurado kung ito ay may intensyon na mapurnada ang eleksyon. Pero sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, anuman ang dahilan, tuloy pa rin ang halalan sa paaralan. Gate ni Garcia, kahit 2 classroom na lang ang natira, pwede pa rin itong pagbotohan at maaari din silang magtayo ng mga makeshift polling place para makaboto ang mga residente. Natawagan na po natin ang ating local COMELEC, hindi po tayo lilipat ng polling place. Kung inaasahan ng kung sino man na may kagagawan at kung yan naman ay intentional, hindi pa naman tayo bibigay ng pinala konklusyon tungkol sa bagay na yan, hindi po namin ililipat ang polling place. Kaya si Hodang nasunog ang buong kabuuan ng eskwelahan, magtatayo kami ng makeshift doon sa lugar na yan. Sa buong Bangged Abra, tinatayang nasa 35,000 ang rehistradong botante. Isa lang ang Dandangla sa 24 na eskwelahan na gagamitin sa botohan. Kaya para sa kanila, kayang-kaya pa rin na magsagawa ng eleksyon. Critical yon, lalo na kung ang labanan sa isang area ay napakalapit. Hindi po tayo nagsasuggest na kung ano man pong malisyosong bagay tungkol sa pagkasunog. Subalit, nasunog ng madaling araw, napakalapit ang halalan. Hindi po ba? So medyo, ngayon pa lamang, medyo gusto lang natin magbigay din ng statement ang COMELEC na hindi po kami magpapatakot doon sa mga ganyan kung yan man po ay intentional. Sa ngayon, pag-uusapan pa ng COMELEC Anbang kung kakailanganin ilagay sa COMELEC control ang probinsya ng Abra. Pero sa kabila ng sunog, wala pa naman silang naitatalang election-related violence sa probinsya. Mula nang nagbanta ang COMELEC na ilalagay ito sa COMELEC control. Sa Cagayan de Oro naman, may isang truck ang nahulog sa bangin matapos mag-deliver ng mga balota. Patay umano ang isa sa sakay nito. Nagpapaabot na anya ng tulong ngayon ang COMELEC sa nasawi. Ang COMELEC po ay very much willing to support, to help, to assist likewise yung pong ating pamilya nung pong nawalan. Magamat hindi po namin directly na empleyado yan, empleyado po yan ng provider ng komisyon. Siyempre po, we also have a corresponding responsibility sa lahat po ng tumutulong sa atin. Samantala, habang nalalapit naman ang botohan, isa-isa nang hinahabol ng COMELEC ang mga kandidatong posibleng may paglabag sa panahon ng kampanyahan. Nasa 30 kandidato ang sinampahan ng disqualification case ng Task Force Baklas at may 4 naman na binigyan ng show cause order dahil umano sa vote buying. Bagamat aminado ang COMELEC, hindi nila matatapos ang pagresolba sa mga kaso, lalo at nasa halos 400 na ang vote buying cases na nakabinbin sa kanila. Pinag-aaralan pa rin nilang suspendihin ang proklamasyon sa mga may kaso sa COMELEC na mananalo. In a period of 3 months from the election, dapat na-resolve po namin ang lahat ng yan. Ang present leadership naman po ng COMELEC ay meron naman pong kahit paano mapapatunayan na pag sinabi namin i-resolve ng ganon, i-resolve. Angelique, sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga nagsasampa ng disqualification case dito sa COMELEC. Kanina ay may nagsampa laban sa ilang mga kandidato mula sa Malabon, meron din sa Nueva Ecija. Samantala, Angelique, pwede silang magsampa ng disqualification case hanggat hindi na po proklama ang mga kandidato. Angelique, kanina rin naman ay inanunsyo naman ng Commission on Elections na bagamat nagkasunog sa Abra doon sa eskwelahan sa Dandangla Elementary School. Sa ngayon ay tuloy pa rin yung final testing and sealing na isinasagawa. Na i-deliver na doon yung mga automated counting machines at doon sa natitirang 2 eskwelahan ay tuloy pa rin ang FTS. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.